Malapit nang umapaw ang tubig sa Lamesa Dam sa Quezon City. Base sa monitoring ng Pag-asa kaninang alas 8, nasa mahigit 79 meters na ang antas ng tubig sa nasabing dam. Mahigit 80 meters ang spilling o overflow level ng Lamesa. Kung sakaling umapaw, maapektuhan nito ang Tulyahan River. Dapat maging alerto sa posibleng baha ang mga nakatira malapit o nasa paligid ng nasabing ilog na dumadaan sa Quezon City, Caloocan, Valenzuela, Malabon at Navotas. Bukod sa Lamesa, tumaas din po ang tubig sa nakalipas na 24 oras sa Angat, San Roque, Pantabangan, Magat at Caliraya Reservoirs. Bumaba naman ang water level sa Ipo, Ambuklao at Binga na nagpapakawala ngayon ng tubig. 7 gates ang binuksan sa Ambuklao, 6 na naman sa Binga at 1 sa Ipo. Isinakay sa styrofoam ang kabaong na yan sa Barangay de la Paz sa Biñan, Laguna. Ayon sa kumuha ng video, kinailangan nilang gumamit ng improvised na bangka para maitawid ang kabaong mula sa bahay hanggang maisakay sa karo. Maayos namang naihatid sa kanyang huling hantungan ang 80 anyos na babae kahit pa may baha. Binaha rin ang bahagi ng Manganvaca National Highway sa Subic, Zambales dahil sa malalakas na ulang dala ng hanging habagat. Not passable ito sa light vehicles kaya mga truck lamang ang nakakadaan kaninang madaling araw. Hanggang tuhod ng isang babae ang taas ng baha. Sa update ng Subic Fire Rescue as of 9:30 a.m., nakakadaan na po ang light vehicles. Pinag-iingat ang mga motorista dahil madulas pa rin po ang kalsada at natira pang baha. Sa Olongapo City, nasa spilling level o malapit ng umapaw ang tubig sa ilalim ng Calaklan Bridge. Batay sa monitoring ng City Disaster Risk Reduction and Management Office as of 10:30 a.m., nasa 4 meters na ang taas ng tubig doon. Bumaba naman ng 1 metro ang water level sa Del Rosario Bridge at kalahating metro sa Santa Rita Bridge. Pinapayuhan ang mga residente na maging alerto at maghandang lumikas dahil posibleng tumaas pa ang tubig. Samantala, nagkasunog sa Barangay 272 sa Delpan sa Maynila sa gitna ng masamang panahon. Balitang hatid ni Bam Alegre. Sa gitna ng pagulan, sumiklab ang sunog sa Barangay 272 sa Delpan, Maynila bago maghating gabi. Itinaas ang unang alarma, rumesponde ang hindi bababa sa 4 na fire truck. Dagdag pa ang mga fire volunteer. Nasa bahay na kami, may tumawag sa amin, may sunog daw. So, ang tingin ko mga nasa 7 na bahay ang naapektuhan. So dito kasi usually sa isang bahay, sa isang compound, medyo madaming pamilya. Masisikip ang mga eskinitang kailangan daanan bago matunton ang mga estrukturang naapektuhan ng apoy. Sa pagtutulungan ng mga bumbero, agad na kontrol at naapula ang sunog. Walang naitalang nasugatan o nasawi sa sunog. Ang mga naapektuhang residente walang naisalbang gamit. Tulad ni Myra Bruzon na inunang tiyakin na ligtas lahat ng kaanak bago ang anumang gamit. Hindi ako makapasok kasi nakita ko na yung apoy na nagtumatalsik. Hindi na kami nakapasok. Sinate na lang ho lahat ng mga bata, lahat na nasa loob ng compound. Sinate na po. Hindi rin namin ma-check kung ano pa yung mga, kasi kwarto-kwarto kong magkakapatid eh. Kinakala pa ng barangay ang datos yung ilang pamilya ang naapektuhan ng sunog. Tinatawagan namin sa Delpan Sports Complex para makapasok sila since umuulan. Pero meron kaming pangalawang option, meron kaming bakanting lote dito. Lalagyan muna namin ng tent. Pero sana mapayagan kami dun sa Delpan Sports Complex. Tumanggi muna magbigay ng pahayag ang Bureau of Fire Protection habang patuloy ang investigasyon sa sanhi ng apoy pati sa halaga ng pinsala. Bam Alegre nagbabalita para sa GMA News. Monday latest, may nanalo na bilang Ultimate Campus Cuties ng Sparkle Campus Cuties Season 2. Ryu Gravador and Francis Lapa! Mula sa 19 finalists, itinanghal na Grand Champion ng Cutie Lover Boy ng Bulacan na si Ryu Gravador at ang go-getter influencer ng New Manila na si Francis Lacap. Sa kompetisyon, nagpakitang gilas ang contenders sa kanilang performances. Ang napiling top 10 naman sumalang sa Q&A. May special performance din si Sparkle Campus Cutie Season 1 winner Mad Ramos. Kabilang naman sa panel of judges
sina GMA Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez at Sparkle GMA Artist Center First Vice President Joy Marcelo. Chika sa akin na Rayu at Frances, grateful sila sa opportunity at suporta na kanilang natanggap sa kanilang journey sa kompetisyon. Talagang lahat sila talented. They all have the looks, they all have the personality, and I'm very happy na they're so wholesome. Parang talagang role models sila. Gusto po magpasalamat po sa mga tao na sumuporta sa akin kasi hindi ko po ito kakayanin. Hindi ko po mabibuild up yung confidence ko kung wala pong sumusuporta dyan sa akin. Pero dahil nandyan po sila, kahit di ko po kilala yung mga sumusuporta sa akin, mahal na mahal ko po sila. I feel so loved right now and so excited. Sobrang excited ko po na mag-work. It's one of my biggest dreams po talaga to become an artista and seeing my first steps to being one. It's just so grabe po. I don't even know how to describe the feeling. Sa Baguio City, ongoing ang search and rescue operation ngayon sa landslide na nangyari kagabi. May ulat on the spot si Marisol Abduraman. Marisol? Puspusan ng search and rescue operation dito sa area para mahanap ang 6 pang nawawala. Ilang bahay kasi ang natabunan ng gumuhong lupa dahil sa tuloy-tuloy na ulan na nararanasan natin dito sa lungsod. 4 nga ang kumpirmadong patay, 3 naman ang nailigtas ng buhay. Hanggang sa mga oras ito, Connie, gaya ng inyong nakikita dito sa ating likuran, talaga namang sa kabila ng napakasamang panahon at napakalakas ng ulan kani-kanina lamang, ay tuloy-tuloy pa rin ang search and rescue operation. At sa punto pong ito, makakasama mismo natin ang City Director ng Baguio City Police Office na si Colonel Ruel Tagel. Sir, good morning. Sir, dito lang po tayo. Live po tayo sa Balitang Halik. As we speak now, sir, ano na ho ang ginagawa ho natin sa operation? Kasi we understand kanina, nagmano-mano po kayo. Hanggang ngayon po ba, mano-mano pa rin po ba yan? Or gumamit na po kayo ng mga heavy equipment? Yes, sir. Yung search, until yung operations po natin is search and search rescue retrieval. Ano? So umasa pa rin po tayo na may buhay po tayong makukuha po dito. Kagabi po, gumamit po kami ng yung mga jackhammer breaker. Just so to, kasi yung isang bahay na nadali dito is concrete. That's why we have to go through yung slab. Doon lang po ko gumamit ng yung concrete saw. But for now, nung nakita mo naman na wala, kasi gumamit din po kami ng yung live detector. Ano? Tapos yung snake eye, just to look into. Pero sa possibility na buhay. Unfortunately, walang nag-register but still, sabi ko nga, we are hoping na meron pang bubuhay. That's why, ngayon po, ang ginagamit po natin is yung water pressure muna, no? Just so to prevent extra force that will be mag-i-impact po dito, which will add to further collapse ng yung lupa. Di bukod sa buti nga ngayon, medyo tumila ng Connie. Alam mo, ngayon lang tayo nakaranas actually ng medyo walang patak na malakas. Ano? Sir, bukod po dito sa ulan, ano ho ang challenge sa mga rescuer dito ho sa inyong ginagawang operation? Yung tarik, nakikita nyo masyadong matarik po. So very steep po yung, that's why we have to be careful. Ano? Baka mamaya yung mga rescuer magiging biktima rin. That's why napapansin nyo, binabantay rin po namin yung mga rescuer just in case may mga pending na danger. Ngayon po. Alright. Sir, so sa ngayon, we're still looking for 6 or more or 6 na lang po talaga? Yes, sir. So all in all, ang hinahanap po natin 13 missing. Ano? So from the 13, 7 po yung na-extract po natin, then hinahanap po pa natin yung 6 po. Okay. See the possibility of using the heavy equipment to make at least the operation faster? Yes, ma'am. Actually, mga portable na heavy machine is why it is because tingnan niyo po hindi po accessible tong lugar na ito, no? Kaya yung portable, yes, sir. Alright. Yes. CD, ito obviously this is a landslide prone area. Hindi tayo expert pero nakita natin nasa bundok. We'd like to ask po, hindi ba ito nasabihan na lumikas kasi tuloy-tuloy ang ulan? Ayun naman po yung ginagawa po natin, ano? Pinagsasabihan. Hindi lang kapag may typhoon, habagat, or any weather disturbances that Sabihan naman sila. ang consequence nito is heavy rainfall, ano? Nasasabihan po sila
actually 100 meters from here is the evacuation area already. Alright, sige. Thank you, CD. Update mo Okay. si later. Connie, yan na po muna ang latest dito sa patuloy pa rin ginagawa na search and rescue operation dito nga sa pinangyarihan ng landslide. Balik sa inyo. Maraming salamat, Marisol Abdurrahman. Kaugnay pa nga rin sa naging epekto ng habagat at mga nagdaang bagyong Luis at Maymay. Makakausap natin si Office of Civil Defense spokesperson Junie Castillo. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga, Rafi. Magandang umaga sa ating mga tagapanood. Ayun po, ano po latest count sa mga namatay, sugatan at nawawala dahil po sa masamang panahon? As of 11 a.m., Rafi, merong 12 na nasawi. No? Ito ay for validation at ng ating management of the dead and missing cluster. Ito po ay nanggagaling sa region po ng Cordillera Administrative Region at ganoon din sa Calabarzon. And then meron din pong 8 na missing. Ito naman po ay galing sa Carpa din, sa Ilocos at saka sa Batangas. At meron pong 11 na injured po, mga nasugatan dahil dito sa masamang panahon. Anong lugar po yung pinaka-apektado ngayon? Kung tinitingnan natin, Rafi, base doon sa mga unang ulat, ito yung Region 3, Region 1, may mga pinakataas na mga apektadong mga kababayan natin, habang meron ding mga apektado sa Mimaropa at sa Calabarzon at yung sa Cart. Kumusta pa yung response ng ating mga emergency personnel? Sunod-sunod itong mga bagyo at itong habagat tuloy-tuloy pa rin. Pagdating sa response operations, Rafi, dahil naka-preposition at naka-standby naman yung ating mga response agencies, kabilang dyan yung mga sa search, rescue and retrieval, ganun din yung sa debris clearing. Kami sa OCD naka-standby din yung mga logistics, itong mga air assets ng AFP, ng DFP at Navy. Ganun din siyempre yung sa DSWD, at saka sa mga emergency telecommunications din natin, and then for the food and non-food items. So naka-standby po ito, Rafi, sa kung ano man ang pangangailangan ng ating mga lokal na pamahalaan. So wala naman pong lugar na hindi pa maabot ngayon ng OCD, lahat po nakamonitor na lang kung ano yung pwede pang mangyari in the next few hours. Tama, Rafi. Yung mga hindi naabot na ipinalita kahapon, nagkaroon na ito ng mga alternatibong ruta, kaya narating po ito ng ating mga response agency. Baka po may paalala kayo sa mga kababayan natin kung sakaling mangailangan po ng pag-rescue sa kanilang mga lugar. Pagdating sa rescue, Rafi, ito pa rin yung tatawagan numero, yung Unified 911. And then rest assured naman po na itong ating mga kababayan through our local government units ay magre-responde po, nakaantabay din po yung mga response clusters ng national government agencies sa kung ano man ang mga pangangailangan po nila. Mag-ingat po ang ating mga kababayan dahil nga tuloy-tuloy pa po yung mga pag-ulan sa iba't ibang lugar sa ating bansa. Makinig po tayo sa mga abiso po ng mga lokal na otoridad natin. Okay, maraming salamat po sa oras na ibinahagi nyo sa Balitang Hali. Maraming salamat. Yan po si Office of Civil Defense spokesperson Junie Castillo.